Okay, hello mga suki ko. Long video to kasi may gusto akong i-share sa inyo. So, meron po akong na-receive na isang video, na isang message. So, ang tinatanong niya sa akin ay, ate, sabi niya, ano daw ang magandang business dito sa Pilipinas? Kasi OFW siya. Ngayon, syempre, sasagutin ko, marami namang pwede. Ayan, maraming pwede. So, pwede akong mag-suggest ng lahat ng gusto ko. Pero, paano naman yung gusto mo? Sabi ko. So, wag na natin banggitin kasi syempre para hindi siya mahiya. Kasi kapag nag-business kayo, kailangan kung ano po yung napupusuan ninyo, ano po yung unang nasa isip ninyo, ganyan. Tapos, ang gagawin ninyo, kaagad po kayo magre-research sa Google, yung trending, ganyan. Google Trends, ganyan. At the same time, tignan nyo din sa lugar nyo kung ano nga ba yung meron na wala na meron. Ang gulo, di ba? So, ano nga ba? Yan. So, kapag nagtanong po kayo, kasi sa kagaya namin mga business-minded talaga, yung talagang puro business ang nasa isip, puro kaperahan, puro milyones, yun. Ganyan. So, magpa-surround, at the same time, magpa-surround din kayo sa mga business-minded, ganyan. Kasi pagka-surrounded po kayo ng mga business-minded, magandang i-broadcast nyo din kung ano yung nararamdaman ninyo, kung ano yung naiisip ninyo, ganyan. Kasi kapag surrounded naman kayo ng mga hindi business-minded, automatically po ang mangyayari po sa inyo, madadown kayo. So, hindi mag-grow yung naiisip ninyo na business. Ganon yon. So, pagka po kayo po ay nag-business, kailangan decided na po kayo sa sarili ninyo. Kasi ang pagbi-business po is risky. Kumbaga, marami po tayong pwedeng, anong ba sa Tagalog nun? Hindi ko masyadong alam sa Tagalog, pero risky siya. Madami tayong pwedeng isakripisyo. Ganyan. So, ang sakripisyo kasi natin sa business, time o panahon, oras, panahon, ganyan. Tapos, pag-iisip, kailangan yung isip natin full of attitude. Kailangan yung attitude natin 100%. Tapos, decide tayo, tapos yung decision natin, yun na yun. Tapos, pagka po kayo nag-business, kasi uumpisahan nyo pa lang, huwag po kayong mag-risk ng malaking halaga. Ang pagbi-business ay mag-umpisa tayo sa maliit na halaga para kung hindi tayo nag-grow dun sa yung naisip na una, meron pa tayong pangalawa. Ganon. So, kung mayroon po kayong 100,000, i-divide nyo po yun sa 5. Pwede pong i-divide yun sa 5, pwede naman i-divide sa 4. Yes. Ha? At naiisipan nyo na po mag-business. So, i-divide nyo muna po yung 100,000 sa 5 at o kaya 4. Ganyan, ha? So, wag ninyong biglain yung 100,000 doon sa isang business lang. So, wag pong ganon. So, kaya nga po ang mga financial advisor at saka sa mga business trainer, business coach, hindi po nila sinasabi na biglain nyo yung pera nyo doon sa isang business. Ganyan po. So, yun yung risky sa pagbibusiness. Kaya dapat, ang gagawin ninyo, kung mayroon na po kayo naisip na negosyo, umpisahan na po sa maliit. Ang gagawin ninyo niyan, mag-market test muna po kayo. So, alam nyo ba na napaka-importante po yung sales market test. Sales po at market test, importante po yan. Ngayon, ang gagawin po ninyo kung may naisip na po kayong business, umpisahan nyo sa maliit na halaga. For example, ano ba yung
naiisip ninyo. Ngayon, May 27, 2024. So, tapos na po ang tag-araw. So, tag-ulan naman. O, ano nga ba yung mga naiisip ninyo? So, ang mga naiisip ngayon, ako ang naisip ko, mga maiinit na pagkain, sabaw-sabaw, mga ganyan, pares, pwede rin yung mga pares, pwede rin yung mga lugaw, pwede yung mga mami, pwede yung mga, marami tayong pwedeng isuggest di ba? Pero, ang tanungin mo, yung sarili mo, pag magbe-business pa, pag gusto mong pasukin ang pagninegosyo, ano nga ba yung gusto ko? Kasi dapat, yung gusto mo, yung papasukin mo, yung tinatawag nilang habit, ganyan. O ano nga ba yung gusto mo? So kung saan ka mahilig, yun yung mo. Kasi kapag ka po nagbi-business tayo, kailangan masaya din tayo sa business natin. Kasi kapag hindi po tayo masaya, hindi ho mag-grow ang business, malungkot din siya. Ganon siya. Kasi tapos parang alam niyo po ba yung sarili natin kapag ka, di ba pag umaga, masigla yung katawan. So, napansin ninyo, pag nag-greet ako sa inyo kahit gabi na, good morning pa rin. Kasi yung good morning po, sa umaga kasi, maganda yung ambience ng katawan mo. Kasi hindi ka papagod, bagong gising ka. Tapos, masarap kung umaga kasi maaliwalas ang panahon, malamig, ganyan. So, pagdating na ng hapon, gabi, ganyan, pagod na ang tao noon. Kaya, ganun po ang gagawin ninyo. So, kung ano po yung inyong nagugustuhan, kung ano po yung hilig ninyo, yung passion ninyo, yung doon po kayo magpo-focus. Pero, wag po kayong magbibigay ng malaking halaga doon sa isang business kasi hindi ima-market test mo pa lang yan. So, yun po ang importante. Ang mga, kapag OFW po kayo, may nag-message kasi sa akin, kapag OFW kayo, ganito po ang gagawin ninyo. Ito suggestion ko lang. Habang nagtatrabaho kayo sa ibang bansa, mag-put up na po kayo ng business dito sa Pilipinas. Kasi, para may pang-ayuda kayo, if in case lamang na nagkukulang yung puhunan. Ganun po ang gagawin. Dapat, kung ikaw naman ay nag-o-opisina, tapos naman ikaw ay gusto mong mag-business, so gawin nyo muna po yung online. Online business muna tayo. Tapos, magpa-order ka sa mga kakilala mo. Magpa-order ka sa mga, unahin nyo po yung mga kakilala, yung relatives, tapos yung strangers, ganyan. So, pero mostly po ito mostly po, alam ninyo ba, na kapag nagbi-business tayo, hindi susuporta yung pamilya. Kasi, iniisip nila, kaya niya yun, ganyan. Ganun po yun. Kaya, kailangan decided ka dyan. Malaki yung tiwala mo sa sarili mo. Yung ganyan, yung confident ka na mag-grow yun. Ganon. Kailangan ganun po yung gagawin ninyo. Kasi kapag yan, napansin ko din yan. Ako, matagal na talaga akong naghahanap ng swak talaga sa akin. Sobrang dami ko nang na-try, grabe. Pero ito lang yung nag-swak sa akin. Kaya, pag nadapa ka sa isa, bangon ka sa isa. Siguro naman, doon sa 10 na business na yan, mayroon ka ng, di ba? Siguro gano'n. Yun nga lang, pag nagbi-business mo talagang sobrang risky. Kasi nga, halos lahat talaga dugo at pawis natin ay ilalagak natin dyan. Mayroong tumatawa sa atin kasi trying hard tayo, ganyan, no? Meron naman kaibigan tayo na sige, pinupush tayo, yung mga gano'n, no? Meron naman na yung iba, kung sino pa yung kapamilya mo, yun yung magda-down sa'yo, ganyan. Tapos meron pang iba ganito, kung sino yung kapamilya mo, yan din yung gagayahin yung ano mo, yung business mo. Di ano na yan, maghihiwalay na yung market mo. Kaya, eto, pinaka-importante, sales marketing, sales and marketing. Importante po ito, kailangan magaling kayo sa pagbebenta. Kasi kapag may skills kayo sa sales, automatic yan, kahit na hindi pa masyadong malakas ang inyong business,
Importante kasi sa isang business yung benta. Kailangan umpisahan nyo na magbenta-benta, benta-benta, benta-benta. Kaya kapag OFW kayo, pag uwi nyo sa Pilipinas, kung ano yung pwede ninyong i-business, dahil kunyari nag-online na kayo, nagbebenta na kayo, go na kayo, ganon. So wag na kayong mag-ipon ng napakalaking pera. Kasi lahat po ng business nag-umpisa sa maliit. Hindi po natin yung pwedeng ang tawag dito, wag na kayong mag-ipon ng malaking pera. Ang ipunin ninyo yung vision and mission nyo sa negosyo. Tapos ang ipunin ninyo yung 100% attitude nyo. Baka mamaya konting sasabihin lang ng customer nyo, kamahal-mahal naman ng tinda mo, ganito di doon ka sa mura, ganyan, magagalit na kayo. So, hindi ganon. Kailangan magaling kayong lumambutsing sa customer. At tapos, kapag ka medyo lihis yung nung customer, yung sinasabi, kailangan ikaklam nyo ganon. Kumbaga, lumilihis. O, iklam nyo para hindi lumihis. Ganyan. Tapos, ito pa importante. Napaka-importante nito, share ko sa inyo. Kapag nag-online naman kayo, kailangan yung tiwala ng tao, kuhanin ninyo. Huwag kayong magpapasilaw sa kahit singkonduling. Huwag kayong magpapasilaw doon na kesyo bumili siya, tapos, maraming ganyan ha. At the same time, yung mga scammer, yung mga ganyan, wag nung gagawin yon. Big no yon. Kasi tiwala lamang yung pinaghahawakan pag sa online. Tapos, ito tuturo ko sa inyo. Everyday, mag-front cam kayo sa inyong mga social media account. Kasi diyan nagtitiwala ang mga tao kung everyday kayo nandyan sa front cam, nandyan kayo sa social media, nandyan kayo sa kung ano man yan. Everyday, dyan kayo ilagay nyo yung mukha nyo pag mumukha nyo napakalaki, ganyan, kamukha sa akin. Ganyan. So, yun ang gagawin ninyo. Importante yan. Tapos, kailangan yung mga sagot ninyo mabilis. Kailangan yung mga sagot ninyo ay pag sumagot po tayo sa customer, kailangan babalikan nila tayo. Ganun po yung sagot natin. At the same time, huwag tayong magpadala sa mga ang tawag dyan, yung mga nagda-down sa atin, ganyan. Kailangan confident. Taas noo, ganyan. Ganyan yung gagawin ninyo. So, yun lang. I-share ko lang. Kasi may nag-message sa akin. So, wala naman akong pwedeng i-share na. Mahirap kasi, alam nyo, mahirap po mag-share. Mahirap mag-share ng, ito ganito yung business mo, maganda to, maganda yan, ganyan. Hindi pwede yung ganun. Alam nyo po, ang pagka may nagtanong sa atin ng business, kung anong magandang business, tanungin mo siya, ano ba yung gusto mo? Ganun ang tanong, ha? So, yan po ang ibabalik natin na tanong sa kanila. Huwag yung tayo yung mag-iisip para sa kanila. Hindi ganun. Hindi po tayo yung mag-iisip para sa kanila. Sila yung mag-iisip para sa kanila. Pero tayo, dahil napagtanungan lang tayo, ang gagawin natin ay advice lamang. So, hindi tayo pwedeng tayo yung magsabi kung ano yung maganda. So, hindi. Kailangan, ano ba yung gusto niya? Tapos, pagka mag-put up na siya, mag-start na siya, kapag kasi isip lang tayo ng isip, mahirapan tayo. Ang hirap kaya mag-execute, alam nyo ba? Pag isip kayo ng isip, hindi kayo nag-e-execute, wala. Kailangan, execute sabay isip. Ganun po yun. Kailangan may action tayo. Napakahirap kaya. Napakahirap talaga. Alam nyo ba? Kasi sa totoo lang po, sa umpisa, hindi nakikita ng tao yan. Tapos, alam nyo, ang mangyayari pa, doon sa mga, kung sino pa yung mga kaanak mo, ka-relatives mo, yan yung unang-unang, kaya bang palaguin nyo yan? Kaya bang ganito yan? Tapos, eto pa, gaganyanin, pero pagka gumanda na yung business mo, ang dami ng papuri sa'yo, diba? Pero hindi nila alam yung mga pinagdaanan mong hirap. Ano ba kayo? Ganyan yan. Yes, utangan ka na yan.
Ay, di wow. Pero ako, mahigpit ako. Ganon talaga. Kahit sinasabi nila madamot ako, okay lang. Kasi mahirap talaga mawalan ng puhunan. Pag nawalan po kayo ng puhunan, yari na kayo. So, yun ang importante dyan. So, tapos, eto, share ko lang din sa inyo ha. So, total nandito na rin tayo. Masarap naman mag-share. Pero, pagka kayo nag-business, number 1, unahin nyo po yung gamit. Unahin nyo po yung mga gamit ng business. Huwag nyo po unahin yung luho. Kasi kapag luho po ang inuna ninyo, walang mangyayari. nga. Ganyan kayo. Oh. So, kailangan, for example, ay ano ba yung kulang ng business? Ganyan. Ano ba yung mga materyales ng business, raw materials, mga needs, lahat ng needs ng business, yun po yung uunahin ninyo. Baka naman mamaya kumita kayo ng 10,000, bibili na ako ng ganito, bibili na ako ng ganon. So, wag muna yon, big no yon. So, ang kailangan pagka medyo okay na, kung ano po yung mga kailangan din ng business, ipaikot nyo doon, ipaikot. So, para hindi siya mawala. Kasi sobrang hirap po ng walang puhunan. Tapos, namumuhunan tayo ng pera, namumuhunan tayo ng isip, namumuhunan tayo ng lakas, ng panahon, ng oras. Basta yan, ilahat mo yan, itandem mo yan. Kasi kapag wala yung isa doon, hindi mag-grow yung business. So, yun lang ang i-share ko sa inyo. Kung mayroon kayong mga ibang gusto na mga i-share din, comment nyo lang dyan. Tapos, pag-usapan natin sa susunod na mga ibang araw. Para, ayun, 'di ba? Maganda kasi yung ganun yung nag-share tayo sa mga experience natin. Ayun, thank you so much.